Okay, sister. Mashallah. So, handa ka na, sister? Opo. Mashallah. So, alhamdulillah. Itong sister natin, mashallah, medyo matagal-tagal na rin kami nag-usap na gusto niyang yumakap sa Islam dahil sa kanyang pagkagustong yumakap sa Islam, mashallah, alhamdulillah, ay medyo nalihis siya ng napuntahan. No, nabalita natin na medyo mayroon siyang napuntahan na iba dahil medyo nabibisi na rin tayo at medyo iba ang kanyang napuntahan. So alhamdulillah, bumalik siya dito sa atin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na matugunan natin ang mga oras na ito na inshallah masasaksihan na natin sa ngayon ang kanyang pagyakap sa Islam. Bilang paalaala sa atin, sister, na itong pagyakap natin sa Islam ay kinakailangan talaga ng taos-puso, bukal sa ating pananampalataya. At sabihin man natin na kahit na taos-puso, ikhlas, bukal sa ating pananampalataya, bukal sa ating puso, yung pagyakap natin sa Islam o anumang gawain natin sa pananampalatayang Islam, kung ito naman ay taliwas sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi rin ito matatanggap. So sa madaling salita, sister, ay itong mga gawain natin sa pananampalataya, pagpasok natin sa Islam para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka lahat ng mga gawain natin sa pananampalataya o pagsamba ay alinsunod sa kautusan ni Propeta Muhammad, alinsunod sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Anuman ang naiparating o ipinarating sa inyo ng sugo, sinong sugo na tinutukoy dito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anuman ang ipinarating sa inyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah, fakhudhu, kunin ninyo. At anuman ang ipinagbabawal niya sa inyo, fantahu, ay iwasan ninyo. Huwag ninyong gawin. So ang mga gawain natin ng mga pagsamba, pananampalataya, paniniwala o mga makadiyos na mga gawain ay kinakailangan na alinsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung hindi ito maging alinsunod kay Propeta Muhammad o sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kahit na ilang bisis tayo paulit-ulit magsyahada, magmumuslim, o kaya ay paulit-ulit tayo sa mga gawain nating mga pagsamba, ay hindi ito matatanggap. Okay, maliwanag na, sister, no? So alhamdulillah, sa ngayon ay may sasagawa na natin ang tunay na pagsyahada mo sa pamamaraan na kung saan ay ang pagsyahada, ang pagyakap sa Islam, katulad ng pagyakap ng mga naunang mga tao, katulad ng pagyakap ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at sila ay sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Okay. So, bago natin may sasagawa yung pagsasahada mo, sister, kung mayroon kang mga clarification about sa Islam, ay pwede mo sa akin itanong, inshallah, sister. Sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Subalit kung wala Wala naman ay wala na wala po. ka ng tanong. Wala na. Opo, opo. So ipagpapatuloy na natin inshallah sa ngayon ang pagbigkas mo ng shahada, no? Inuulit natin yung pagshahada natin, shahadatan, ibig sabihin ay pagsasaksi sa dalawa. Unang-una, pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ang tagapaglikha, ang tagapanustos
ang nagbigay sa atin ng mga ikabubuhay natin, mga pagkain, mga inumin, at higit sa lahat yung hangin. At ang pagsasaksi natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah. Okay? Kabilang dito sa pinaniniwalaan natin sa ating pagmumuslim ay tungkol kay Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Na tulad ng naipaliwanag ko sa iyo noon nung nag-usap tayo na si Jesus ay hindi Diyos. Ha? Walang masama kung ulitin Opo. natin dito. Si Jesus ay Opo. hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi anak ng Diyos, bagkus siya ay isang propeta at sugo ng Diyos, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay hindi tagapagtubos ng kasalanan. Okay? So lahat tayo ay mananagot tayo sa ating mga kasalanan. Kaya lagi naman nakabukas ang pintuan ng pagbabalik loob doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mismo ang Allah ang nagsabi sa Hadithul Qudsi, Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. O aking mga alipin, lahat kayo, tukhti'una bil-layli wan-nahar, lahat kayo ay nagkakamali sa gabi at umaga, bil-layli wan-nahar, sa gabi at umaga. Ibig sabihin, hindi lamang sa umaga tayo nagkakamali sa araw, kasi pati sa gabi nagkakamali, nakakagawa tayo ng kamalian. Kaya isang malaking palatandaan ito, ang Hadithul Qudsi, hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang malaking palatandaan na tayo ay nagkakamali. Walang sinumang tao na perpekto, kundi lahat ay nagkakamali. Kullukum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. At ako, sabi ng Allah, ang nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan, maliit man o malaki na mga kasalanan. Siya ang nagpapatawad. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kaya maghingi kayo sa akin ng kapatawaran at patatawarin ko kayo. Okay? So alhamdulillah, paalaala ito sa ating lahat. Unang-una sa aking sarili, na lagi tayong maghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag nating isipin na tayo ay hindi nagkakamali. At huwag nating gawing malaking isyu ang ating kapwa sa kanilang pagkakamali. Ang importante sa atin ay bigyan natin ng pansin ang ating mga sarili, na alam natin na tayo ay nagkakamali. Huwag tayong magplastikan sa mga tao, maging totoo tayong tao, no? Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Kasi kung hindi tayo tapat sa ating mga sarili, sa iba pa kaya tayo magiging tapat? Hindi, no? So, alhamdulillah. Opo. So, masaya kami, sister, sa ngayon dahil talagang napagpasyahan mo na yung pagyakap mo sa Islam, no? Kahit sa pamagitan ng online ay naisasagawa natin yung pagmumuslim. Saan mang sulok ng mundo na isasagawa natin ang pagmuslim, alhamdulillah, pagkilala natin sa tunay na tagapaglikha, tunay na nag-isang Diyos, na karapat-dapat na pagkukulan ng pagsamba. So okay na. Let's go na, sister. Ready na? Okay po. Ready na. Ready na po. Okay, masala. Yan ang Islam. Ang Islam, ang mga Muslim dapat laging masaya, no? Yung mga malulungkot dyan na mga kapatid natin, dapat lagi tayong masaya, happy lang. Pero huwag nating kalilimutan na ang ating kasiyahan ay may limitasyon, no? Huwag tayong maging masaya na kung ang ating ikasisiya o ang mga bagay na ikasisiya natin ay labag sa tagapaglikha. Masaya tayo basta alinsunod sa ating pananampalatayang Islam. Hindi tayo lalabas sa ibig sabihin yung limitasyon ng pananampalataya. Hindi pwede din sa atin na gaya-gaya na kung ano yung nakikita natin, lalo na sa mga ibang mga hindi nananampalataya.
na may nakikita tayo ng mga gawain nila ay ginagaya na natin. Hindi. Lahat ng mga nakikita natin, kung gusto nating gawin, kinakailangan na alamin muna natin mabuti kung ito ba ay sang-ayon sa pananampalatayang Islam o hindi. Kasi kung sang-ayon sa pananampalatayang Islam, gawin natin. Kung hindi sang-ayon sa pananampalatayang Islam, huwag natin gawin. Okay? Okay, so pwede rin na itaas mo ang hintuturo mo, yung bandang kanan, inshallah, para may sagawa natin yung pagsasahada mo, no? Okay. So susundin mo lang ang sasabihin ko, ha? Opo. Okay, sige. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. ay sugo ng Allah. Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah, sister. Ngayon ay isa ka ng tunay na Muslima. Muslim na babae, no? So, nasa tama kang pananampalataya, nasa tama kang landas ng pananampalatayang Islam, alinsunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lagi natin naririnig, sister, yung Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, Opo. ang Allah, ang Allah ang pinakadakila. Okay? Hindi yung mga naririnig natin na iba yung pakahulugan nila sa Allahu Akbar. Basta ang Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila. Bilang Muslim, lagi natin ito binibigkas, no? Bilang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi nating binibigkas ang pangalan ng Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. So, lagi tayong maggunita, zikr, yung paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa totoo lang, yan ang kahalintulad ng taong buhay at saka ang taong patay. Ayon sa nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung paggunita sa Allah. Kasi yung taong laging gumugunita sa Allah, buhay na buhay. Buhay na buhay. Pero yung taong hindi na gumugunita sa Allah, parang pasmado, parang patay na eh. Kaya wala nang direksyon ng buhay kasi mismo ang lumikha sa kanya ay hindi niya naalaala. Mismo ang lumikha sa kanya ay hindi niya maalaala. Ng tagapaglikha dapat huwag natin alisin sa puso't isipan natin. Kaya kapag lagi natin ginugunita ang Allah, mamimintin natin ang ating mga gawain. Na araw-araw na mga gawain natin, mamimintin natin. Kasi every time na makapag-isip tayo ng masama, may isip natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lagi mong ginugunit ang Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. So, panatilihin yan natin sa ating mga dila. No? Na lagi natin nabibigkas ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, sister.
baka mayroon kang gustong i-share. Ngayon ay Mm, alhamdulillah isa ka ng ganap na Muslim. Welcome na welcome, sister, ha? thank you po. Mm. Okay. So, wala ka nang sasabihin sa mga kapatid natin na ngayon ay nanonood sila sa iyo. Ang daming nagbabati sa iyo dito, no? Na sinubukan natin itong live. Baka meron kang may share sa kanila, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na hindi pa mga Muslim, no? Mm. Sana marami pang mamulat sa totoong paniniwala kung sino ba talaga ang totoong Diyos. Tama, tama, sister. So, ibig mong sabihin, ini-encourage mo yung mga brother at saka mga sister natin na tuklasin nila, alamin nila kung Opo, sino opo, kung yung ano pa po totoong ito Diyos. yung opo, Tama. Okay. Kasi yan lang naman eh. Hindi tayo dapat mag-rely sa kung ano yung nakagisna natin. Ha? Kasi namulatan na natin ito eh, mula ng sanggol pa tayo, bata pa tayo hanggang sa... Yung iba nagkapamilya na, may mga anak na, may mga apo na. Hindi na ako dito aalis, dito na ako mamamatay kasi yung magulang ko, yung ninuno ko, ito yung kanilang pananampalataya. Hindi mainam yung sister, no? So kailangan pala, opo, lagi natin, tuklasin natin yung katotohanan. Tama. Kasi sa totoo lang, sister, may dagdag ko doon sa konting advice mo sa mga kapatid natin. Si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan, ang nabanggit sa banal na Quran na sinabi ni Jesus. Sabi niya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Hadha siratum mustaqim. Katotohanan, sabi ni Propeta Jesus, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Katotohanan na ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Ha? Ang Allah ang aking Diyos at inyong Diyos. Fa'budu, kaya sambahin ninyo siya. Hada siratum mustaqim. Ito ang matuwid na landas. So maliwanag na, no? Ang matuwid na opo, landas, yung pagsamba sa nagisang tunay na Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito matatagpuan sa pananampalatayang Islam. Kaya mapapansin natin, inshallah, sa mga susunod na panahon, may recite na yung Suratul Fatiha, yung Suratul Fatiha na laging binabasa sa pagsasagawa ng pagdarasal, na lagi natin nababanggit doon yung Ihdinas Siratal Mustaqim. O Allah, patnubayan mo kami, gabayan mo kami ng matuwid na landas. Ano yung matuwid na landas? Yung pananampalatayang Islam. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ang landas ng mga taong biniyayaan mo. Sino yung mga taong biniyayaan ng Allah? Ang mga propeta, ang mga mabubuting tao. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hindi yung landas ng mga tao na kinagalitan at saka hindi yung landas ng mga tao na nangaligaw. So, okay, maliwanag, sister, no? Alhamdulillah. opo, Panatag na panatag ang kalooban natin sa pananampalatayang Islam. Okay? okay po. So, wala ka nang sasabihin. Wala Alhamdulillah. na po. Masaya po ako dahil isa na po akong ganap na Muslima at nasa tamang pananampalataya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Allahu Akbar. Okay. Ganun na siguro, sister, kung meron kang mga clarification o kaya anumang mga katanungan mo sa Islam, no? Huwag kang mag-atubili na mag-message sa akin, ha? Nandiyan din yung Opo, Facebook natin. Inshallah, kapag hindi ako busy, magre-reply ako. Pero kapag minsan hindi ako makareply agad, ibig sabihin talagang meron lang akong ginagawa, no? So, opo, opo. inshallah, okay. So, patuloy natin na aalamin ang mga basics sa Islam, ha? Yung mga haligi sa Opo, Islam, yung mga haligi sa pananampalatayang Islam, yung mga pagdarasal, paano tayo magdasal, at yung mga ipinagbabawal sa atin sa Islam na hindi natin dapat na gawin
kinakailangan na malaman natin yun para alam natin kung ano yung dapat nating iwasan, no? Opo. So, alhamdulillah, okay na sister, no? Medyo mahaba-haba na rin Opo. yung pag-uusap natin. So, Opo. alhamdulillah, Thank you masaya po, kami sister. Ustad. You're welcome. You're welcome. Okay, assalamualaikum. Thank you po.